Lubog pa rin sa baha ang ilang kalsada dahil sa pag-ulan at high tide. Sa Cagayan de Oro City naman, halos masira na ang isang tulay matapos lamunin ng rumaragasang baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Tabok na! Tabok! Tabok naman, tabok! Maingat na tumawid ang kotseng yan sa tulay sa pagitan ng Barangay Gusa at Barangay Kugman sa Cagayan de Oro City. Sa kasagsagan ng ulang dala ng bagyong Isang kahapon, maging ang mga residente pinatawid na rin. Yan ay bago pa umapaw ang rumaragasang tubig sa tulay. Ilang saglit pa, unti-unti nang tumaas ang tubig. Ang lalaking ito kumaripas ng takbo para makatawid. Maya-maya pa, tuluyan ng nilamon ng tubig ang tulay, wala namang napaulat na nasaktan. Sa Governor Generoso, Davao Oriental, nagsagawa na ng rescue operations ang lokal na pamahalaan sa ilang residente kagabi. Napilitan na silang lumikas dahil sa rumaragasang baha. Naging pahirapan pa ang paglikas dahil sa dilim at patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Sa San Pedro City sa Laguna, hindi pa rin humuhupa kaninang umaga ang baha, buhat ng malakas na mga pag-ulan. Tulong-tulong na ang ilang kawani ng barangay at lokal na pamahalaan para maglagay ng improvised na tulay sa pagtawid ng mga residente. Perwisyo rin yan sa ilang motoristang napipilitang dumaan sa baha. Sa Obando, Bulacan naman, baha pa rin kaninang umaga sa ilang kalsada dahil naman sa high tide. Lumulusong pa rin ang ilang residente sa baha na sinabayan pa ng pag-ulan kahapon. Pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Malis sa bayan ng Giginto. Kahit maaliwalas na ang panahon kaninang tanghali, abot tuhod pa rin ang baha. Hirap pa rin makadaan ang ilang motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.